Alright, good day mga kabakal. So, hinangin natin to all around. Okay, 8mm ang hinang natin dito mga kabakal kasi ang ating plate ay 20mm. And then yung kapal ng ating RHS, ang tawag dito, rectangular hollow section. So, ang kapal niya ay 9mm. Alright. So, ngayon, ang gawin natin dyan ay purhan ditong part. Pasalubong. Hinto tayo dito. Magmula tayo dito. And then dito naman sa kabila, magmula dito ay bakhan. Papunta naman dito. Okay. Ngayon, lagyan natin ng weaving yan mga kabakal. Alright. Kasi maraming nagtatanong kung paano yung ginawa nating weaving. Ang gawin natin dyang weaving mga kabakal ay forward, backward. Yan lang ang gawin natin mga kabakal. Para pantay-pantay yung laki ng ating welding. Ngayon, sa pag-weaving mga kabakal, halimbawa, nag-travel ka ng 10mm, balik ka ng 5mm. Tapos 5mm, balik 5mm, 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 5mm. Yun ang gawin nating weaving. Kasi kapag sobrang haba mga kabakal, ay halata na yun mga kabakal, pangit tingnan. Mas maganda maliit lang. Ganun lang yung travel natin mga kabakal. Mas magandang maliit lang mga kabakal. Para hindi halata yung weaving natin. Para pino kung sa baga. Ganyan lang. Okay. So, ang pirahe natin dyan mga kabakal ay 480. And then yung ating voltahe ay 30. Okay. So, gagamit tayo ng mababa na voltahe at saka yung amperahe or wire speed para masundan yung mga kabakal. Kasi kung aking amperahe at saka voltahe or wire speed ang susundin, mataas mga kabakal. Kasi ganyan talaga kapag ikaw ay welder, lagi kang naghihinang, ay tumataas din yung voltahe at saka amperahe mo. Kung sa baga, nabuburingan ka na sa mga mababang voltahe at saka amperahe. Alright, so ganun yun mga kabakal. Okay, so umpisahan na natin. Let's go. Ilayo-layo ko na lang ng konti yung ating nozzle para makita nyo. Alright, so umpisahan na natin. Let's go. 400 ito mga kabakal ha. Ayan. So ganyan lang mag-weaving. Ayan. Liitan lang natin para yung bead natin ay pino pa rin. Forward, backward lang mga kabakal. Maghihinto tayo dito. Alright. And then next, dito naman sa kabila, okay, so dito sa kabila mga kabakal ay backhand naman gawin natin. So mag-start tayo dito, and then papunta naman dito. Alright, so umpisahan na natin. Let's go. Sana nakita nyo, no? So ayun na yung finish welding natin. Alright. So tingnan natin, linisan natin. Okay, so ito na yung finish welding natin with weaving. Okay, so dito nyo ma-compare kung anong pinagkaiba ng forehand at saka backhand. Alright. So ito, backhand mga kabakal. Pahila yan. Tapos pagdating dito, medyo nag-forehand tayo dito ng konti. Parang straight lang yung nozzle. So kung makikita nyo, yung starting ng backhand ay medyo maumbok siya mga kabakal. And then kung makikita nyo yung weaving natin ay medyo pantay-pantay naman. So ito yung joint natin at saka ito. So yan ang dinugtungan. So hindi na kailangan grinderin. So yan yung backhand natin mga kabakal. Backhand. So kung makikita nyo, backhand medyo umbok, parang overlap. And then dito naman sa may forehand, dito din tayo nag-start. Dito tayo nag-start kasi patulak tayo. Ayan, kung makita mo yung starting niya. And then dito. And then dito rin yung tayo nagtapos. So kung makikita nyo, kung makikompare nyo, no, ang patulak ay ang kanyang hinang flat, hindi siya umbok yung gitna. Hindi katulad ng backhand
ay maumbok yung gitna. Pero okay naman siya tingnan. Okay, so yan yung rason kung bakit ang MIG ay patulak. Kasi solid wire siya mga kabakal. Kasi kapag hinila mo yan, magkakaroon ng maumbok at saka overlap yung kanyang hinang. Okay, so yan lang mga kabakal. Thank you and God bless.